Ito na ang pinaka-nakakabilib na male lead na nakita ko. Iba ay napupunta sa ibang mundo. Pero siya ay kabaligtaran, bumalik sa modernong panahon. Bilang pinakamalakas na necromancer, dahil lang sa sobrang boring ng buhay sa ibang mundo. Nagdesisyon siyang gamitin ang lakas ng bayani upang muling isilang. Nang idilat niya muli ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang ganap na bagong mundo. Lahat ng bagay sa paligid ay bago sa kanya. Ngunit sa ekspresyon ng mga tao, mukhang payapa ang pamumuhay dito. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng dalawang ahente ng FBI ang bakas ng yelo sa kanyang leeg. Lumapit sila upang magtanong, ngunit bago pa siya makasagot, isang dalaga ang biglang bumagsak mula sa langit at pinutol ang pag-uusap. Pagkatapos ay hinailan niya ang lalaki papunta sa isang eskinita. Bagaman hindi niya maalala ang pangalan ng dalaga, ang mga alaala sa kanyang isipan ay nagpapahiwatig, na ang dating may-ari ng katawan ay kaibigan ng dalaga. Habang siya'y nalulunod sa mga alaala, biglang hinawakan ng dalaga ang kanyang mga binti at itinapon siya sa ere. Pagkatapos ay sapilitang inilapit ang kanilang mga katawan. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa, ay para sukatin ang temperatura ng katawan ng lalaki sa pamamagitan ng pisikal na contact. At nalaman niyang normal ang temperatura nito. Wala ring anumang problema sa kanyang katawan. Pero ito ang mas nakakapagtaka. Iba't siya mismo ang sumaksak sa leeg ng lalaki kanina. Bakit buhay ka pa rin ngayon? Nako, patay. Doon lang napagtanto ng lalaki, na ang dalaga sa harap niya ay hindi kaibigan, kundi ang mismong taong pumatay sa dating katawang ito. Agad siyang nagpasya na tumakas. Dahil sa mundong ito, halos wala siyang maramdamang espiritu. At napakababa ng dami ng enerhiya sa hangin. Kaya kahit ilang hakbang pa lang ay hingal na siya agad. Wala na siyang lakas para pagalingin ang sarili. Kung muli siyang masugatan ng malubha, siguradong mamamatay siya agad. Pero hindi bibigyan ng dalaga ng pagkakataon ang lalaki para huminga. Kumuha siya ng mga customized na palasong bakal at inihagis ito sa lalaki. Ngunit nagawa ng lalaki na umiwas gamit ang isang mabilis na pag-ikot. Lalong nasabik ang dalaga. Ito ang unang beses na may umilag sa kanyang mga palaso. Kaya't lumapit siya para makipagsagupaan gamit ang crowbar. Bagaman nakikita ng lalaki ang bawat kilos ng dalaga, sobrang mabagal ang reaksyon ng kanyang katawan. Hindi niya kayang makipaglaban ng matagal. Habang tumatakas, nataman siya ng palaso ng dalaga. Narito na sa harap niya ang mundo na kanyang inaasam. Hindi siya papayag na basta nalang mamatay. Agad niyang binunot ang palaso sa binti, at buong lakas itong inihagis pabalik. Habang nabigla ang dalaga, nakapasok siya sa isang madilim na silid. Habang nagtataka kung nasaan siya, muling lumitaw ang dalaga sa kanyang likuran. Gulat na gulat siya na nandito ang lalaki. Dahil kilalang kilala ang lugar na ito sa mundo ng kriminal bilang lugar ng pagbitay. Maraming bangkay ang itinatapon dito ng mga sindikato. Kaya may mga kwento ng multo na gumagala dito. Mukhang nagkamali ka. Kahit gamit ang mga mata ng katawang ito, nakikita ko pa rin ng malinaw. Lumabas na ang lalaki ay may mata, na kayang makakita sa mga kaluluwa ng patay. Malinaw niyang nakikita ang bundok ng mga espiritu rito. At hindi lang dito, pati na rin sa katawan ng dalaga ay maraming espiritong nakakapit. Ibig sabihin, isa siyang mamamatay tao na walang pakialam sa buhay. Ngunit habang muli siyang umatake sa lalaki, hindi na umiwas ang lalaki. Bagkus, tinawag niya ang mga kaluluwang ligaw sa paligid, at binuo ang isang napakalaking magic circle. Habang tinatapos niya ang pagbigkas ng orasayon, isang dambuhalang kamay ang lumitaw mula sa magic circle. Sa isang iglap, naitaga nito ang dalaga sa halijing bato. Salamat sa'yo. Dahil dinala mo ako sa lugar na punong-puno ng enerhiyang mahika. Panahon na para tapusin ang taguan na ito. Hindi na ako tatakas pa. Simula ngayon, ito na ang laban nating dalawa. Isang laro ng kamatayan. Ang lalaki ay dating pinakamalakas na necromancer sa mundo. Ngunit ngayon, nagising siya sa katawan ng isang batang modernong syudad. Kahit hindi pa siya sanay sa bagong katawan, inabutan na agad siya ng isang misteryosang dalaga. Buti na lang, may lugar sa mundong ito kung saan nagkukumpol ang mga kaluluwa. Doon, muling napuno ang kanyang kapangyarihang mahika. Kaya't hindi na siya tumakbo. Tinawag niya ang mga kaluluwa sa paligid at kinonsentre sa kanyang palad. At bumuo ng isang dambuhalang magic circle. Habang natapos ang kanyang orasayon, lumitaw muli ang dambuhalang kamay mula sa magic circle. At sa isang kisap mata, naitaga nito ang dalaga sa haligi. Ngunit habang papalapit ang lalaki upang tanungin ang dalaga, natuklasan niyang tuluyan ng naglaho ang kanyang hininga. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Ang alam niya ay tinamaan lang ito sa tiyan. Ngunit bigla siyang kinabahan kapag nakita ito ng mga gwardya. Siguradong guguho ang tahimik niyang pamumuhay.
Habang sinusubukan niyang sagipin ang dalaga, dumating ang ilang hindi inaasahang bisita. Sila pala ay mula sa isang grupong tinatawag na Broker's House. Espesyalista sa mga bayad patay na serbisyo. At isa sa kanilang mga tagapagpatupad ay si babae. Ang pangalan niya ay Mei Xiao. Noong bata pa siya, nasaksihan niya kung paano pinatay ang kanyang pamilya. Mula noon, naglakad siya sa landas ng paghihiganti. Pagkalipas ng 10 taon, naging bihasa siya sa pakikipaglaban at sa unang pagkakataon. Natunton niya ang salarin. Sa kabila ng pagmamakaawa ng salarin, pinatay niya ito. Ngunit matapos patayin ang kaaway, hindi siya bumalik sa normal na buhay. Bagkus, pinili niyang maging isang hitman. Target niya ay ang mga malulupit na kriminal. Ngunit ngayong araw, unang beses niyang piniling patayin ang isang karaniwang tao. Napagtanto niyang hindi na siya matatawag na normal na tao. Ngunit may isang bagay pa siyang hindi nagagawa. Ang patayin ang sarili niya. Habang handa na siyang tumalon mula sa gusali, biglang tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Napilitan siyang itigil muna ang pagpapakamatay. Paglingon niya ay sinagot niya ang tawag. Hindi niya inaasahan na sasabihing buhay pa rin ang target. At lakad pa ito sa kalsada na parang walang nangyari. Nabigla man siya, hindi rin naitago ang kanyang kuryosidad. Kaya agad niyang napagpasyahang bumalik at tapusin ang lalaki. At ang desisyong iyon, ang naging dahilan ng kaganapang ito. Ang grupo ng Broker's House ay dumating upang ipaghiganti si Mei Xiao at patayin ang lalaki. Ngunit sinabi ng lalaki na kaya niyang ayusin ang katawan niya. At sa harap ng lahat, ginamit niya ang necromancy upang ayusin ang katawan ni Mei Xiao. Kapag siya ay nagising, kailangan lang gamitan ng spell para buhayin. Mabubuhay siyang muli, pero naguguluhan ng lahat sa mga salitang sinasabi niya. Pati ang lalaki ay nalito rin sa reaksyon nila. Samantalang ang mga salitang iyon ay bahagi ng alaala ng kanyang katawan. Nang malaman niyang ang mga ito'y mula lamang sa video game, agad siyang natauhan. Kaya't mabilis niyang binawi ang magic circle. At nagpanggap na lahat ng iyon ay isang collective hallucination. Pero sino nga ba ang maniniwala sa kwentong pambata na iyon? Hindi ko naitago ng maayos ang lahat. Halimaw ka talaga. Ako nga ang hindi makaintindi. Gaano ba talaga kayo kaina? At gaano kadaling patayin ang tulad ninyo? Habang tumitindi ang tensyon, biglang narinig ang tunog ng bumbero sa labas. Agad namang nagbukas ng CCTV si Xiao Jiang mula sa control room. At nakita nilang ang gusaling Joes ang nasusunog. Nang marinig ito, hindi maiwasang kabahan si Lisa. Bagaman nag-aalala sa mga bata sa loob, wala siyang magawa kundi ipaubaya sa mga bumbero. Ngunit nakita ng lalaki ang lahat ng iyon. Nang malaman niyang isang orphanage pala ang nasusunog, agad niyang hiniling kina Lisa na dalhin siya roon. Dahil ilang beses na rin siyang nasunog dati. At alam niya ang sakit na hindi kayang tiisin ng bata. Hindi na nagdalawang isip si Lisa. Tumango siya at inutusan si Xiao Jiang na samahan ng lalaki. Nang makita ng lalaki ang direksyon ng sunog, hindi na niya itinago ang kanyang lakas. Agad siyang naging parang Spider-Man sa anime. Mabilis siyang lumundag sa pagitan ng mga gusali. Sa loob lamang ng 2 minuto at kalahati ay nakarating siya sa lugar ng sunog. Ginamit niya ang mahika upang palakasin ang kanyang yin-yang eye. At agad niyang naramdaman kung nasaan ang mga bata. Doon na siya agad nagpalabas ng necromancy. Sa gulat ni Xiao Jiang, mabilis siyang lumipad papasok sa loob ng nasusunog na gusali. Bagaman sa huli ay nailigtas niya ang mga bata. Na-videohan ng ibang tao ang ginawa ng lalaki at in-upload sa internet. Pero wala siyang kamalay-malay sa lahat ng ito. Pagbalik niya sa silid ng bitayan, nagising na si Mei Xiao, ngunit malamig ang kanyang katawan at wala ng pulso. Halatang isa na siyang Jiangshi, zombie. Pero sa halip na mabahala, tila nag-e-enjoy pa siya sa kalagayan niya. Dahil dito, mas lalo pang na-curious si Lisa sa lalaki. Upang siya'y manatili, ipinaliwanag niyang kung nais ng lalaki ng tahimik na buhay dito. Kailangan niya ng pera. At para magkaroon ng pera, kailangan niyang magtrabaho. Ang Broker's House ang pinakamainam na lugar para sa kanya. At kung tatanggap siya agad, may libreng apartment pa siya. Para mas madali mong makilala ang lungsod na ito, ipapahiram ko sa iyo ang 2 kong pinakamahusay. Iyon ay sina Mei Lian at Xiao Jiang. Ang babaeng halos mamatay ay biglang damilat muli. At ang una niyang ginawa ay tingnan ang tinamaan niyang tiyan. Nagtaka siya kung paano siya nabuhay. Pero hindi ito tunay na muling pagkabuhay. Sa halip, ito'y parang rebirth gamit ang mahika. Habang nag-uusap sila, dumating si Lisa kasama ang iba. Niyakap niya si Mei Lian sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang lamig ng katawan at ang kawalan ng tibok ng puso. Walang duda, patay ka na talaga. Sa teknikal na pananaw, si Mei Lian ay isa ng Jiangshi. 40 minuto na ang nakalipas nang dumating si Lisa sa lugar. At labis siyang namangha sa magic circle na nasa harapan niya.
Pinakita mismo ng lalaki kung paano niya ginamit ang mahika upang ayusin ang sugat ni Mei Lian. Handa silang tapusin ang mission ni Mei Lian at ipaghiganti siya. Ngunit mukhang hindi pa siya tuluyang patay. Pinaliwanag ng lalaki na ayos na ang utak at kaluluwa ni Mei Lian. At kapag siya'y muling nagising, maaari na siyang buhayin ng resurrection spell. Nagduda ang lahat, baka mali lang ang narinig nila. Mahika, ano daw? Naguguluhan ng lalaki, akala niya'y alam ng katawan niya ang tungkol dito. Doon niya napagtanto na baka sa mundong ito ay wala talagang mahika. Kaya't kalmado niyang sinabi na ilusyon lang ang lahat ng kanilang nakita. Pero hindi naniwala ang mga tao sa paligid. Kaya't muling pinalitaw ng lalaki ang magic circle. Gusto niyang malaman kung gaano kaina ang mga tao rito. Ngunit ang mga baril sa kanilang kamay ay kahalintulad ng mga delikadong sandata sa kanyang mundo. Nag-aalinlangan siyang makipaglaban o tumakas. Biglang may narinig na alarma ng sunog sa labas. May sunog sa isa sa mga kalapit na gusali. Naging interesado ang lalaki sa mga batang binanggit niya. Ipinaliwanag niya na may isang ilegal na daycare roon. Isang lugar na nag-aalaga ng mga ulila. Hindi niya kayang balewalain ang mga usaping may kinalaman sa bata. Dahil ilang beses na siyang nasunog noon. At alam niyang hindi iyon kayang tiisin ng isang bata. Gusto niyang sila'y maghatid sa kanya roon. Kaya't inutusan ni Lisa si Cao Wu na samahan siya. Ginamit ng lalaki ang kanyang butong braso para gumalaw sa pagitan ng mga gusali. Gamit ang mahika, napalakas niya ang kanyang mata ng espiritu. At nakita niya na buhay pa ang enerhiya ng mga bata sa loob ng kwarto. Ngunit hinaranggan na ng mga usisero ang daraanan sa unahan. Kaya't pinalitaw niya ang butong kamay at ipinukol ang sarili sa loob ng gusali. Ang mga kaluluwa ng mga magulang ng mga bata ay nasa paligid na nagbabantay. Maaari ba kayong magpahiram ng inyong lakas? Ginamit niya ang kanilang kapangyarihan upang buhatin ang mga batang nawalan ng malay sa tabi ng bintana. Pagkatapos ay tumawag siya ng higanteng kamay upang saluhin ang mga bata at dalhin sila sa lupa. Kahit nailigtas ang lahat ng mga bata, ang mga eksenang mahika ay kumalat na sa internet. Hindi maunawaan ni Cao Wu ang moralidad niya. Sa isang banda, parang laruan lang ang buhay ni Mei Lian sa kanya. Pero sa kabila nito, handa siyang iligtas ang mga bata, bagaman hindi niya ito maintindihan. Alam lang niya na ang lalaki ay isang nilalang na hindi dapat makihalubilo sa iba. Si Mei Lian na bagong gising ay tuliro rin sa mga nangyari sa kanya. Nagulat ang lalaki na sa mundong ganito kaunlad. May mga taong hindi pa rin pinalad. At may mga batang nabubuhay sa kahirapan. Nais niyang malaman kung paano makakamit ang payapang pamumuhay dito. Para kay Lisa, hindi posible ang katahimikan ng walang pera. Gusto rin niyang malaman kung sino talaga ang lalaki. At anong layunin niya sa pagdating sa lungsod. Sa ngayon, wala pa siyang alam sa mundong ito. Ngunit kung siya lang ang marunong ng mahika, gusto niyang gamitin ito para kumita ng malaki. At bumuo ng tahanang tahimik at ligtas. Pumayag si Lisa na tumulong. Ang kanilang grupo ay gumaganap bilang mga broker. Kaya't siya na ang magsisilbing tagapamagitan ng lalaki sa mundong ito. Ipinahiram din niya sina Mei Lian at Cao Wu sa kanya. Ang babaeng may salamin ay napakabangis. Kahit sino, kapag nakagat niya, ang buong katawan ay nangingitim at naninigas. Xiao Jiang, gusto mo bang masubukan na makagat? Kagat lang yan ng isang dalaga, di ba? Siguradong matutuwa ka pa nga. Tumigil ka, makalumang nilalang. Makaluma ka. Hindi pa ganoon katagal, isa pa siyang normal na tao. Ngunit sa isang misyon sa pagpatay, siya ay napatay ng lalaki. At bilang necromancer mula sa ibang mundo, binuhay niyang muli si Mei Lian bilang isang zombie. At ngayon, magsisimula silang tumira sa iisang bubong. At hindi alintana iyon kay Mei Lian. Sa halip, nasabik pa siya sa unang karanasan ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, baliw din naman siya. Mula ngayon, palagi na siyang kasama ng lalaki. Mamumuhay silang dalawa sa mundong puno ng kamatayan at muling pagkabuhay. Inaalala ni Xiao Jiang na ang katawan na ito ay may pamilya pa. Alam ng lalaki na kasalukuyan ay bakasyon ito sa tag-init. Sinabi niya sa pamilya na siya ay nasa isang biyahe. Ayon kay Lisa, basta't nagpapadala siya ng postcard, makakalusot siya pansamantala. Pero pagkatapos ng bakasyon, magiging komplikado na ito. Ang alam lang niya ay ang mga pangalan ng pamilya. Dahil mga alaala ng wika at mga bagay na madalas gamitin lang ang kaya niyang makuha. Bukod pa roon, masyadong malalim ang trauma mula sa pagkapatay ni Mei Lian. At hindi niya makuha ang mas kapaki-pakinabang na alaala. Kaya sa ngayon, hindi pa niya masabi kung ito ba ay ibang mundo. Masyado pang maraming pagkakatulad ang dalawang mundo. Ang balye na rito ay isang nilalang lamang sa alamat sa kabilang mundo.
Gusto niyang malaman kung mayroong kulto na humahabol din sa kanya rito. Dahil sa kabilang mundo, kinikilala siya bilang isang halimaw. Ang kanyang tunay na anyo ay isang dambuhalang nilalang na gawa sa buto. At ang kanyang pangalan ay isinalin bilang Templo ng Diyos ng mga Bangkay. Templo ng Diyos ng mga Bangkay. Grabe, sobrang bangis. Ang astig, pero sobrang intense din. Ngayon may tahimik na buhay na siya. Ang natitirang problema ay ang taong umupa para siya'y ipapatay. Ngunit tumanggi si Lisa na isiwalat ito dahil sa confidentiality. Bilang kapalit, wala na siyang kailangang bayaran sa upa. Kaya't kailangan niyang mag-imbestiga ng mag-isa. Ipinangako rin ni Lisa na hindi na sila tatanggap ng kontrata laban sa kanya. Bagaman kakaunti ang may kakayahang pumatay ng isang tulad niya, hindi pa rin ligtas kung ang Lemon Core ang kalaban. Hindi rin siya tutol na tumira kasama si Mei Lian. Dahil hindi naman siya ang pinatay. At pinatawad na rin ni biktima si Mei Lian. Sa katunayan, ang kaluluwa ng biktima ay nasa drone ngayon ng lalaki. Hindi niya itinatanggi na ang tingin niya sa mga kaluluwa ay parang manika o laruan lang. Nang makita ni Xiao Jiang na ganoon ang pagtrato niya sa buhay ng tao, itinuring niya itong isang lubhang mapanganib na nilalang. Pero kailangan din niyang magtrabaho para kumita. Iminungkahi ni Mei Lian na maging hitman na rin siya tulad niya. Sa kakayahan niya, madali lang kumita mula sa mga ilegal na gawain. Sakto sa pagkakataon, may lalaking humingi ng tulong kay Mei Lian. Hinahabol na raw siya ng ibang mga hitman. At kailangan niya ng tulong ni Mei Lian. Ayaw sanang makialam ni Mei Lian. Ngunit sinabi ng lalaki sa hangin na tatanggapin niya ang kontrata. Kaya napilitan na ring tanggapin ito ni Mei Lian. Kinagabihan, dinala si Mei Lian sa isang abandonadong pabrika. Sinabi ng lalaki na maraming tao sa loob. Lahat sila'y kamag-anak ng mga pinatay ni Mei Lian dati. Naging interesado si Mei Lian at pumasok. Ngunit tila inaasahan na ng mga kalaban ang pagdating niya. Pagpasok pa lang niya, lumabas agad ang mga kaaway at pinaulanan siya ng bala. Para sa mga hitman, sobrang hina nyo naman. Hindi pa man siya tapos magsalita, may putok na agad. Tinamaan sa tiyan si Mei Lian at napaluhod. At ang bumaril, ang lalaking nagdala sa kanya roon. Lahat pala sila ay mga kamag-anak ng mga pinatay ni Mei Lian. Paglingon niya, nakita niyang naruroon na rin ang lalaki. Tinabi niyang tatanggapin niya ang kontrata nila. Biglang tumayo si Mei Lian at nagsimulang pumatay muli. Ang mga bata na kasama ng lalaking iyon ang naging client ng lalaki. Tumawag siya ng higanteng butong kamay upang buhatin ang mga kalaban. Habang nagsasara ang butong palad, lahat ng tao at bato ay naipit at naging isang malaking bola. Sa ganitong paraan, hindi na nila kayang makasakit pa ng iba. Kahit pa ang ama o ina ng mga bata, humingi ng paumanhin ang lalaki, dahil ginawa lang niya iyon bilang paglabas ng galit. Kaya't ayaw niyang tumanggap ng bayad. Bilang isang necromancer, kaya niyang makipagkasundo sa kaluluwang may sariling isipan. Sa basement, pumasok siya sa kontrata sa isang kaluluwang may kamalayan. At inilagay ito sa isang mechanical pencil. Ayon sa kaluluwa, namatay siya rito 5 taon na ang nakalipas. Nais ng lalaki, na gamitin ng mahika na siya lang ang may kakayahan para makapagtayo ng monopolyo, at may nakahanda na siyang signboard. May ideya ang lapis kung paano yumaman. Kaya't nagtayo sila ng isang fortune-telling shop, at tunay ngang tama ang mga sinabi niya tungkol sa mga kliyente. Pusang sumusulat ang lapis ng mga detalye ng kliyente sa papel. Sa loob lang ng ilang araw, kumita na siya ng 100,000 piso. Dahil si Xiao Jiang ay nangangalap ng impormasyon mula sa pangalan at birthday sa front desk. At ginagamit ang necro eye ng lalaki para mag-sync ng impormasyon. Kasama ng kapangyarihan ng kanyang espiritual na mata, nakita niya ang isang multo na sumusunod sa babaeng customer. Kaya't sinabi niyang kamakailan lang ay may mahal siya sa buhay na nawala. Ayon sa kaluluwang iyon, ang susi sa bagong yugto ng kanyang buhay ay nakaukit sa lapida ng pusa sa hardin. Naisip ng babae ang lapida ng pusa sa hardin. At naisip na iyon ang code ng kanilang safe. Ang kolaborasyon ng lahat ay nagdala ng reputasyon sa lalaki bilang walang mintis. Ayon kay Xiao Jiang, sa mata ng iba, ang gumagalaw na lapis ay isa lamang magic trick. Sabi naman ng lapis, mas mabuti nga iyon. Dahil kapag naging curious sila, ay tuluyang magiging tagahanga sila ng lalaki. Bilang unang malaking kita sa mundong ito, napagdesisyonan ng lalaki na hatiin ito sa 5. Biglang nayanig si Polka sa tuwa. Gusto niyang ibigay ang pera bilang pasasalamat sa katawan ng Peiteng. Hindi na ito ikinagulat ni Xiao Jiang. Dahil ang tunay na Polka ay walang pakialam sa ganitong kaliit na halaga. Biglang bumukas ang pinto sa kalagitnaan ng usapan. Pumasok ang kambal, isang lalaki at babae, kasama ng mga bodyguard. Inuro nila ang lalaki at tinawag siyang Tio.
Naguluhan ang lalaki at nagtakip ng sombrero. Nagkamali kayo. Ako ay isang naligaw na salamangkero sa mundong ito. Role-playing ka na naman. At ano naman ang ibig sabihin ng Garden Temple? Templo ng Diyos ng Pantog sa Hardin. Medyo cool pa rin pakinggan ah. Anong cool dun? Ayon kay Huayo, ang ate, may nagpaplano sa likod ng lahat. Kaya siya tumakas sa bahay. Ngunit ngayong araw, pumunta sila bilang mga customer. Gusto rin ni Huayo makita ang galing ng kanyang tiyo sa panghuhula. Pero pinakiusapan silang bumalik kinabukasan. Nainis si Huayo na pinutol ang usapan ng walang palem. Gusto niyang malaman kung anong mangyayari kapag tumanggi siya. Kalma lang si Xiao Jiang at sinabing, tumawag na lang ng pulis. Sinadya niyang isipin na mayamang bagong yaman ang kaharap. Palalaban sanang ipakilala ni Huayo ang kanilang angkan. Ngunit tinakpan agad ng bodyguard ang kanyang bibig. Talagang propesyonal ang grupo. Naisip nilang siguradong ni-record ni Xiao Jiang ang usapan. Hindi matalinong ideya ang magpakilala. Patuloy pa rin sa pang-aasar si Xiao Jiang kay Huayo. Hanggang gusto na niyang paatakehin ng bodyguard si Xiao Jiang, pero pinigilan siya ng lalaki. Alam niyang gusto lang ni Xiao Jiang ilihis ang atensyon. Pero si Huayo halos mapaiyak na sa inis. Ano bang kalokohan yang sinasabi mo? Kalokohan mo yan ha? Biglang niyakap ng lalaki ang kambal. Ipinangako niyang may kinabukasan silang dalawa. Pinapauwi muna niya sila ngayon, at babalik siya bukas. Walang nakapansin maliban sa kanya, na may nakasunod palang nakakatakot na espiritu sa kambal. Ang espiritu ay paulit-ulit na sumisigaw ng tulong. Nagmakaawa na may magligtas sa kambal. Ipinangako ng lalaki na poprotektahan niya sila. Ramdam niya na kahit nawawala na sa sarili ang espiritu, ang hangad nito ay mailigtas ang kambal. Pinasa sa kanya ni Xiao Jiang ang file tungkol sa pamilya Shijiyama. Isang mayamang pamilya na kabilang sa elite. Si Polka ang ikalawang anak ni Ruisan, pinuno ng angkan, sa kanyang pagtanda. Kapag namatay si Ruisan, maaaring manahin ni Polka ang napakalaking yaman. At iyon ay sapat na dahilan para ipa-assassinate siya. Tahimik kong buhay, saan ka napupunta? Pati si Polka mismo ay nadarama ang banta, bagaman hindi pa niya alam kung sino ang nagutos kay Mei Lian. Malamang ay isa ito sa mga kamag-anak ni Polka. Dahil bawal pa rin siyang gumamit ng mahika sa publiko. Ang pagbabalik ay sobrang delikado. Sa nakaraang buhay niya, may mga tanod siyang kasama. Zombie tiger at skeleton soldier armor. Ngunit ngayon, kailangan niya ng mukhang tao bilang bodyguard. Sabay silang tumingin sa likod. Ang inosente ngunit undead na si Mei Lian ang perpektong opsyon. Sa labas, sinalubong ng lalaki ang kanyang pamangkin. Sabik ang pamangkin na makita siyang muli sa pag-uwi bukas. Ngunit kailangan ding bigyan ng bodyguard ang kambal. Pinayuhan niya ang mga ito na maging maingat palagi, dahil hindi mo masasabi kung kailan. Maaari rin silang maaksidente tulad ng kapatid nilang si Lianghua. Walang nakapansin, pero laging may espiritong sumusunod sa kambal. At ang espiritong iyon, ay ang namatay nilang ate sa sunog.